Eh, kung may silbi ka, edi sana may nararating ka sa buhay, hindi yung puro live selling ka. Tsaka yung mga nanonood sa'yo, hindi ko alam kung talaga bang interesado sa binibenta mo o sa'yo eh. Tsaka ba't ganyan ka kasi manamit? Di ka pa nakikinig kay nanay. Ano sinasabi mo? Para makapagsalita kayo, hindi ako nagtatrabaho dito ah. Nagpapakapagod ako. Ginagawa ko lahat. Sinusubukan ko sa sarili kong paraan. Oras na. Oh, yan na naman ang suot mo? Bakit? Punta ako sa trabaho ko eh. Pupunta ka sa trabaho nakaganyan? Kaya ka napapagkamalang... Pagkakamalang ano? Ayusin mo nga yung pananamit mo? Maalam mo naman nagtatrabaho, kailangan ko to. Ito yung orders ko eh, ganitong damit. Siyempre, dapat ito yung suot ko. Ano ba? Oo nga, pero hindi naman dapat ganyang kaikli. Ano ba yan? Kailangan to, ma. Bakit ba nakikinig kayo sa mga sinasabi-sabi ng mga kapitbahay natin? Hanap buhay eh. May kita naman tayo ng pera dito. O kaya naman magsuot, magbalabal kang ganon, tapos pagdating doon mo na lang tanggalin. Eh kung ano-ano sinasabi ng mga kapitbahay tungkol dyan sa damit mo eh. At mas pinapakinggan mo pa sila. Bago ko na inisip-isip yun. Alam mo, concern lang ako sa'yo. Ayokong mabastos ka sa daan. Bastos. Hindi mababastos. Alam mo naman yung mga tao dyan, no, sa labas, lalo na dyan sa may kanto, yung pagdaan mong ganyan, liliko ka. Yung may pirahan ng tricycle. Ano bang problema mo? Dahil mo iniisip lagi. Alam mo kung ginagawa mo masama. Oo, ikaw, walang ginagawang masama. Pero paano yung mga tao nakakita sa'yo? Anong tingin nila sa'yo? Huwag mo silang isipin. Isipin mo ako. Anak mo ako eh. Oo nga, anak nga kita eh, di ba? Supportahan mo ako. Kaya nga concern ako sa'yo. Tingnan ko sa'yo, ang kulit-kulit mo. Lilate na ako eh. Kung problema ka, ikaw kayo maghanap buhay. Ginagawa ko naman to para sa atin eh. Nagagalit ka pa, concern na nga sa'yo. Sige na, pumasok ka na. Hayaan kitang mabastos dyan. Sarap. Gusto kay Nay? Oo, nabusog ako anak sa niluto mo. Siyempre, eh alam niyo naman, may silbi ako sa buhay, di ba? Nag-aaral ako ng culinary para masarap palagi mga niluluto ko. Chef's kiss. Yes. Ama, Ulam na. tingnan mo si Pauline. Tahimik na naman. Nako, pinuna mo na naman. Mamaya, magdadrama na naman yan. Alam mo naman yan, kapatid mo. Konting po na, drama. Kala mo, artista. Anong drama? Oh, uumpisa na naman siya. Ma, hindi ba pwedeng pagod lang? Kakagaling ko lang sa trabaho. Kung pagod ka, pwede ka magpahinga. Hindi yung gaganyan ka dito sa pagkainan. Tsaka Pao, real talk lang naman kasi yun eh. Eh, kung may silbi ka, edi sana may nararating ka sa buhay, hindi yung puro live selling ka. Tsaka yung mga nanonood sa'yo, hindi ko alam kung talaga bang interesado sa binibenta mo o sa'yo eh. Tsaka ba't ganyan ka kasi manamit? Di ka pa nakikinig kay nanay. Ano sinasabi mo? Para makapagsalita kayo, hindi ako nagtatrabaho dito ah. Nagpapakapagod ako. Ginagawa ko lahat. Sinusubukan ko sa sarili kong paraan. Alam mo, ang may papayo ko sa'yo, maghanap ka na lang kaya ng ibang trabaho. Pao, makinig ka na lang kay nanay. Kasi kapag dyan puro ka online selling, live selling na yan, wala ka naman mararating dyan eh. Ano, online lang? Ako, parang wala kang bumibili sa'yo. May bumibili ba sa'yo? Meron man, kukunti lang. At saka napansin ko yung online selling, kailangan ba ganyan ng suot? Oo nga, di Doon ako concern eh. Doon ako concern. Ayun na nga, alam mo, pinoprotektahan ka lang naman namin ni nanay. Masyadong maikli yung short mo. Tapos nakasando ka. Oh. Hindi niyo kasi ako maintindihan. Hindi niyo ko subukang intindihin. Nagtatrabaho ko ng maayos dito. Oh. Tapos ano? Alam mo kami yata ang hindi mo maintindihan eh. Ang sinasabi ko, ang concern ko, yung pananamit mo. Ha?
Kung nagsusuot ka ng maayos, wala akong masasabi dun sa online selling mo. Okay lang yun. Marangal yun, di ba? Marangal. naman. Pero para sa akin, bilang kuya mo, may mas magandang trabaho para dyan. Dagdag pa yung punto ni nanay sa damit mo. Kaya nga eh. Minamasama niya. Ayun na nga eh. Kahit suportahan niyo man lang ako, magtiwala kayo sa akin. Kahit unti lang. Aalis ka na, hindi ka nakakain. Ayoko na. Ano pa? Ano naman problema mo? Bakit nakasimangot ka na naman? Si nanay kasi. Kasi kuya. Parang walang tiwala sa akin. Walang bilib sa akin. Ano ba akong papatuloy nito? Eh kung sila nga hindi naniniwala sa akin. Pao, huwag mo silang isipin. Isipin mo yung sarili mo. Pakita mo lang sa kanila na kaya mo. Eh paano? Kung sa simula pa lang wala na silang tiwala. Pao, mas maraming naniniwala sa kakayanan mo kaysa sa kanila. Ano ka ba naman? Huwag mong isipin ng isipin yun. Ewan ko, Jeboy. Papagod na ako. Pao, sa umpisa lang yan. Pero, mas mabuti pa siguro, magpahinga ka muna. Pagod lang yan, Pao, kasi wala kang pahinga eh. Isa pa, stress ka dun sa inyo. Kaya nga eh. Wala man lang ko-comfort. Wala man lang kumakamusta. Mas mabuti pa, Pao, para mawala yung init ng ulo mo. Magkape muna tayo. Libre ko. Sige. Sige na nga. Saan ba? Tara na. Init-init ng ulo mo. Ay, dito palagi. Tamarli! Oy! Pasok ka! Oh, bakit ka andito? Si Pao po. Nasa ospital. Ano naman ang ginawa nun? Tignan mo na, Rita. Na-hospital na yung anak mo. Nagagalit ka pa rin? Ikaw kasi, tita eh. Kung ano-ano na lang pinag-iisip mo kay Pao eh. Ayaw mo na lang suportahan eh. Sinusuportahan ko naman siya. Ayaw ko lang nung style ng pananamit niya. Masama ba yun? Nanay ako eh. Concern ako sa kanya. Concern? Pero parang di naman concern yung datingan mo, tita eh. Ano ba dapat? Nakikita mo ba siyang manamit? Yung pinag-uusapan kami ng mga kapitbahay dito dahil sa pananamit niya? Dahil lang sa kapitbahay, tita. Oo, nag-iisip sila ng masama kung ano daw ang trabaho niya. Tita, kakaisip mo ng ganyan eh. Mas lalong mapapahamak yung anak mo. Kung nag-iisip ka na maayos, sana isuportahan mo na lang yung anak mo. Sige nga, explain mo sa akin. Anong mali sa ginagawa niya? Alam mo, Jeboy, yung trabaho niya, online selling, walang masama doon. Kasi marangal yun, di ba? Ang concern ko, yung pananamit niya. Ha? Hindi maganda yung pananamit niya. Yun ang issue doon. Walang masama sa pananamit niya, tita. Mas masama kung nakubad siya eh. Eh, hindi naman, di ba? Ano? Pagtatalunan pa natin to, tita? Imbis So- na puntahan natin si Paul doon, nakipagtalo ka pa.
Ano? Pa-pride ka pa rin ba, tita, hanggang ngayon? Sa ospital ba yan? Tingnan mo na. Tara na, sumama ka na lang po sa akin. Tara na nga. Tita, kain po si Pao. Tita, sana po ma-realize mo na yung mga sinabi ko sa'yo kanina. Tsaka hindi pa naman huli lahat eh. Pwede mo pa siyang mapatawad. Tita, paano? May iwan ko na kayo dito Salamat, Jeboy. Ma, nabalitaan ko yung nangyari kay Pao. Anak ang kapatid mo. Pao, ano, kamusta kalagayan mo? Kaya, Kamusta ka? wala to. Agad lang to. Anak pa. Patawarin mo ako. Sabi ng doktor, nagkasakit ka dahil nasobrahan ka sa pagtatrabaho. Pasensya ka na dahil hinusgahan kita. Pasensya na rin, Pao, dahil lagi kong pinupuna yung trabaho mo. Ginagawa mo pala talaga lahat para kumita. Hindi namin nakita yun eh. Nakita lang namin yung nasa mababaw. Okay lang yun. Ang gusto ko lang naman, maunawaan niyo ko eh. Maintindihan niyo ko. Okay na ako dun. Patawarin mo ako, anak kong nahusgahan kita. Okay lang yun. Patawarin mo ako, anak. Huwag ka lang umiyak. Ma. Okay lang. Mahal ka rin. Basta pagkaalis ko dito, umawi tayo ha. Magbanding tayo. At supportahan natin ang bawat isa. Oo, Pao, huwag kang mag-alala. Bilan ka pa namin ng yung mga kailangan mo sa online selling, kami na bahala doon. Diba, gusto mo nung parang noise reduction? Ano ba yung parang kinakabit sa kisa, sa sa wall? Kami na bahala doon, nanay. Ha? Supportahan ka namin. Wala ngayon, nandito kami para supportahan ka at hindi para maging stress mo. Diba, Nay? Magpagaling ka, anak. Pagaling ka, Pao. Salamat.